Hello mga guys, magandang hapon sa inyo lahat ha. December 10, panoorin niyo po ang aking vlog tungkol to sa ating pinakamamahal na Vice Presidente, si Inday Sara Duterte. Ayun, nasa ibang bansa siya sa dahig siya ngayon, sa dahig. Doon siya nagsalita, nag-speech siya, kaya panoorin natin at pakinggan yung kanyang pananalita. Kaya lang, ang daming salita, daming umasa na 2028, si Inday Sara na daw ang maging presidente. Pero para sa akin, no, ito, ano ko lang to ha, sarili ko lang opinion to. Hindi si Inday Sara ang magiging presidente pagdating ng 2028. Tandaan nyo yan. Itagak nyo yan sa bato. Hindi siya ang maging Vice Presidente. Kayo mga vlogger ngayon na basta lahat ng vlogger na maka-Duterte. Atat sila na si BP Inday Sara daw na siya na daw ang maging presidente sa pagdating ng 2028. Na si Bisdak, palaging binibida na si Inday Sara na yun na daw 100% daw na maging presidente na sa pagdating ng 2020. Hindi siya talaga maging presidente. Sarili kong hula yan. Opinion ko yan. Hindi talaga si Inday Sara maging presidente. Kaya kayo mga vlogger nga, palagi yung binablog na hintayin na lang sa pagdating ng 2028. Hindi talaga siya maging presidente. Hanggat hawak ni Marcos ang kapangyarihan, malabong maging presidente si Sara. Ito nga, nakarang-halalan nga eh. Panalo na nga sa eleksyon, hindi pa nakaupo. Tandaan nyo yan. Panalo na, ang daming nanalo ah. Hindi nakaupo. Hindi pinaupo ng kumilik. Si Abante, talo yun. Talo, pinapaupo. Yung Partiles Duterte, panalo. Nakaupo ba? Panalo na yun ha, hindi ka pinaupo. Ngayon pagka mag-i-eleksyon, kaya ito no, sarili kong opinion do, kaya ang dami nilang pira ngayon na kinukurakot, alam mo kung bakit, doon yan nang gagamitin sa eleksyon. Tandaan nyo yan, huwag kayong pasisigurado na si Inday Sara ang magiging presidente. Gagamitin nila ang kanilang mga makineryas kasi huling brahan ni Marcos yan. Pag si Inday Sara ang makaupo ng presidente ng Pangulo sa ating bansang Pilipinas. Kaya nakaw doon, nakaw dito. Kasi yung pira na yan, gagamitin nila yan. Kung pwedeng itaob ang kumilik, itaob nila yan. Para lang hindi manalo si Inday Sara. Gagawin nilang lahat yan. Bilyon-bilyon ang ninakaw nilang pera. Dahil doon yan ibubuhos sa pagdating ng 2028. Susuportahan niya ni Bongbong Marcos ang kanyang manok na manalo pagkapangulo. Tandaan nyo yan, mga vlogger. Hindi talaga si Inday Sara makaupo presidente. Ngayon pa lang mayroon na ngayong haka-haka na kidnapin daw si Inday Sara. Ipakulong daw, kakasuhan daw, i-impeach daw. Di ba? Gagawin nila ang pira nilang ninanakaw na bilyon-bilyon, trilyon, 1 trilyon. Gagamitin nila doon, kaya nakaw doon, nakaw dito. Kaya kayo mga vlogger, huwag kayong papasiguro kasi tinatawanan lang kayo yan, yung mga Marcos at saka yung administrasyon natin ngayon. Tawang-tawa lang sa inyo yan. Ang nasa isip niyan, asa pa kayo. Ganun lang, asa pa kayo na maging Pangulo yan si Inday Sara. Tumatawa lang sa inyo yan kasi gagamitin lahat na pinakamalaki nilang source kasi sila nakaupo eh. Gagamitin nila yan. Yung pera ninakaw, doon yan ibubuhos lahat. Doon ibubuhos lahat yan. Okay, panalo sa mga tao, survey. Kung sa dayaan, doon tayo yarin sa dayaan. Sige nga. Kung i-impeach pa nila, lahat babayaran dyan para sabutuhan sa impeachment, panalo sila. Diyan pa lang eh. Sige nga.
Bilyon-bilyon ang ninakaw. Kaya lahat ng mga congressman, kayang bayaran yan, tag 200 million, pumirma lang sa impeachment kay Inday Sara. Oo, kaya kahit anong sikap natin, ganyan tayo, wala talaga. Sa ano ko lang, ako talaga, 100%, Bisaya ako eh. Suporta ako kay Inday Sara, pero wala talaga. Nakikita ko sa, sa aking bulang kristal. Oo. Sa aking bulang kristal nakikita ko. Hindi talaga si Inday Sara ang maging presidente pagdating ng 2028. Tandaan nyo yan. Itaga nyo si Bato o itagain nyo si Bato. Joke lang. Hindi talaga. Hindi talaga makaupo yan si Sara. Tandaan nyo yan. Una-una, hawak nila ang korte kung ombudsman. Sige nga. Basta lahat ng mga ahensya, hawak ni Marcos yan. Oh. Kumilik, hawak ni Marcos. Sige nga. Oh, anong gagawin? Oh. Eleksyon. Isos. Ang gagawin nila dyan, kung tagil sa eleksyon, i-impeach nila yan si Inday Sara. Bilyon-bilyon nila nakaw. Sige nga. Doon yan ang gagamitin. Kasi, ang ano ni Marcos dyan, na hindi talaga yan paupuin si Sara. Alam mo kung bakit? Kasi pag makaupo yan si Inday Sara, kulong talaga sila. Lahat. Pati si Romualdez. Asawa ni Romualdez. Lahat ng mga involved sa korupsyon, sa flood control, magkukulong talaga. Kaya magtulong-tulong sila ngayon dyan. Sama-sama sila lahat dyan na hindi yan makaupo si Sara. Magsama-sama sila dyan na walang Duterte ang makaupo. Walang Duterte kasi si Marcos madali lang uto-utuin eh. Sabihin na yan eh, Rapi Tulfo. Mr. President, tulungan mo ako na ako ay makaupo pagkapangulo. Lahat ng kaso mo, burado yan pag tayo nakaupo. Ganun yan gagawin. Kaya lahat na pira na ninanakaw nila, gagamitin yan sa impeachment. Lahat bayad. Sige, isang congressman, 300 million. Senador, 500 million. Ay, ilan ang ninakaw? Billion, trillion ang ninakaw. Kaya nang bayaran. O, di ba? O, kaya kayo, nung nag-excited masyado, na puro yung binibida na 2028, Sara Duterte talaga, ako tahimik lang ako, nasasaktan lang ako eh. Na-heart lang ako, na-heart lang. Kasi nakikita ko yan sa bulang kristal ko. Ilang beses ko inikot-ikot ng 7 beses. Anong pangalan ni Inday Sara sa loob ng kristal? Hinulaan ko ba? Palaging taob yung pangalan niya. Hindi talaga tumayaya. Hindi talaga tumaya. Taob talaga palagi. Hinulaan ko yan. Kaya nalungkot ako, pero andun lang. Okay, lahat mga tao suporta kay Inday Sara. Ay lahat naman ang pira nasa kanila. Sige nga. Oh. At ngayon, pakinggan natin si ating pinakamamahal na Vice Presidente. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather today. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayan. Pero kung matuloy ang impeachment ni Inday Sara, yung suporta niya sa mga tao, kasi ang mga tao kasi pag tatak Duterte, hindi na talaga aalis dyan. Kasi subok ng mga Duterte. Kung sino man ang i-endorse ni BP Sara bilang Pangulo, kung sino iangat niya, ang mga tao, doon yan nilipat. Tandaan nyo yan. Halimbawa, itaas niya si Senador Rodante Marcolita. Iangat niya yan. Dahil matunog ang pangalan ni Rodante Marcolita eh. Ang daming pinapataob dyan sa Senado eh. Si Boye nga, hindi umubra eh. Pag iangat ni Inday Sara yan bilang Pangulo, ang suporta ni BP Inday, doon yan nilipat. Kung anong survey ni ngayon ni Inday Sara, kung ganyan sa kalakas ngayon,
unti-unti yan na doon yan lilipat. Kasi si Rodante Marcoleta, hinulaan ko rin yan sa bulang kristal ko. Pangalan niya, Tataob, Tihaya, Tataob, Tihaya. Doon ko nilagay sa kristal, sa ilalim ng kristal ko. Manghula kasi ako eh. Nilagyan ko ng 3 basong tubig. Tapos, sinulat kong pangalan nila doon. Tapos, nilagyan ko ng... Ako na sabihin ko na nilagay ko kasi manghula kung may gaya nyo ba eh. Sa bagay, hindi naman yung gaya kasi hindi nyo naman alam yung aking mga, aking mga orasyon ba? Orasyon! Oo. Si Marcoleta talaga may tsansa maging Pangulo. Kung sakaling si Inday Sara ma-impeach yan, si Marcoleta ang kanyang i-endorse. Ang mga tao, doon niya nilipat kay Marcoleta. Yun talaga. Promise. Yun ang nasakita ko sa bulang kristal ko. Si Marcoleta ang pwedeng maging Pangulo sa 2028. Para sa akin, pwede talaga si Marcoleta. Kung si Inday Sara ma-impeach. Pero kung hindi naman ma-impeach si Inday Sara, no? Alam niyo kung bakit? Siyempre, doon pa rin tayo sa mga Duterte. Die hard. Supporter ako kayo sa mga Duterte. Kita tayo Digong. Kasi ngayon sila, pinagandaan na kasi nila. Ang lahat ng mga tao halos kay Inday Sara. Pero ang lahat naman ng kwarta, andun sa kanila. Trilyon, bilyon, ang andun sa kanila napunta. Yung kumili, itaob lang nila yun eh, para lang makadaya sila eh. Kaya nilang gawin yan eh. Bayaran lang yung, walang imposible pagdating sa pera. Sa impeachment naman, kung matuloy sikali ang impeachment, lahat na congressman yan, 300 million mo isa. Senador, ganun din yan. Oh. Isipin mo si Villar, gano'n na yung ni BP Sara, bumaliktad nga eh. Kaya nga si Escudero napalitan ng napalitan ng Senate Presidente. Palitan. Sa Blue Ribbon naman, si Marcoleta, napalitan. Di ba? Bumaliktad si Villar eh. Oh, di ba? O, di natin alam kung ano ang kasunduan bakit bumaliktad. Ay samantalang nung eleksyon, in-endorse ni BP Sara yan. Yung mga yan. Si Amy at saka si yung Villar na yon. Binuto ko pa yon, pero kung hindi in-endorse yun, hindi ko ibuboto yun. Kaya nanalo sila. Kaya ganun din to ngayong eleksyon na to. Gagawin ni Marcos lahat yan na walang Sara Duterte ang makaupo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Tandaan nyo yan. Gagawin nila lahat yan. Pero kung hindi nila kaya talaga, mananatili pa rin matibay si Inday Sara, maganda, pabor sa atin. Pero nakita ko sa bulang kristal ko, si Inday Sara, 50-50. Hindi talaga siya. Si Marcoleta ang 70. 100, si Marcoleta. Sa 100, 70 siya. 70-30 ba? 70-30. Yan. Ganun si Marcoleta. Siya talaga. Oo. Ngayon, hindi pa siya ini-endorse ni BP Sara. Pero sa hula ko, si Marcoleta nakita ko na siya talaga ang maging Pangulo. Lalo na kung i-endorse siya ni Inday Sara, lahat ng supporters, kahit ako, lahat ng supporters ni Inday Sara, lipat doon. Ano pa ni Inday Sara yan, pangumpanya pa yan. O, diba? Yun ang tandaan nyo, kayong mga Marcos, mga loyalista ni Marcos. Kahit ma-impeach nyo si Inday Sara, kung sino man ang kanyang i-endorse pagdating ng eleksyon, doon dilipat ang suporta niya. Tandaan nyo yan, kayong mga diehard ni Marcos. Akala nyo, si Sara pag na-impeach, wala na, hindi. Nagkakamali kayo. Ang hinahanap ng mga tao, kung sino ang i-endorse ni BP Sara bilang Pangulo. Yun ang hinahanap ng tao. Halimbawa, kung si Marcoleta ang i-endorse niya, siyempre, doon nilipat ang mga supporters ni Inday Sara.
Di ba? O, doon ka nagkamali. Eh, may dalawa pang kapatid, may dalawang Duterte pa. Alam naman yung lahat na Duterte, i-impeach nyo. Si Pulong at si Paulo. Si Pulong sa Basti. O. Huwag kayong pumokos kay Inday Sara na i-impeach nyo. Nagkakamali kayo eh. Anong gamit ng mga kapatid ng dalawang kapatid niya? Kahit saan lang nung tumakbo ng Pangulo yung dalawa na yun eh. Tiyak ang mga tao doon nilipat. Ay kung hindi malalaban yung dalawa, si Marcoleta ang i-endorse ni De Sara, doon pa rin yun. Kaya kayong mga diehard ni Marcos, at saka kayo din ng mga maka-Marcos dyan, puro ko impeach. Hindi nyo ba iniisip? Eh ang daming pwede tumakbo sa line-up nila. Kapatid ni De Sara, dalawa nga eh. Si Basti, isa rin yan. Malakas din yan. Si Marcoleta, ay suportado na ng buong iglesia yan. May pundong tao na si Marcoleta. Huwag lang dadayain ang eleksyon. Yun ang sinasabi ko. Hawak nila ang kinaryas. Pero bantayan natin. Pero kung talagang tambak-tambak ang lamang, ay magkaalaman na kung dadayain ba. Pero kung lamang na lang 1 million, 2 million, 3 million, ay kayang dayain yan. Ay pero kung 32 million, ay ang kalaban, 9 million lang, ay wala. Magkagulo-gulo talaga pag dayain yun, puto na yun. Malaking problema yun. Delikado yun. Delikado yun. Oo. Yun tagang ko dyan, pananaw ko dyan. Yeah, tuloy tayo. In the Philippines, dahil doon naman hindi maganda ang Panahon. maulan, may bagyo, at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil meron mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building at pangalawa, mamayang hapon sa Land Van Regal Harbor. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin, no, mainit ito ba? Hindi tayo ginagawa ito. Mainit. Lahat na. Nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gusto ko sabihin. Yes! Doon sa Pilipinas, sila tago tayo ng tago sa inyo. Oo. Bakit kayo dito? Ilan? Minsan lang yung araw dito, BP. Yes. Yes. Pwede na lang yun. Gusto ng mga ang brown. Yes. Gusto nito ang brown. Gusto natin afam. Sino ang mga pinakagwapong afam? Diba tingnan nyo, napakaraming supporters ni BP Sara, tapos matalo sa eleksyon, di ba? Oo. Sige nga, ma-impeach siya. Kahit pa sabihin natin, sige, ma-impeach siya sa 2026, di ba? Pagdating ng 2020 naman mag-eleksyon. Yung mga congressman na yun ng mga mukhang pera, bubuto pa rin yun sa impeachment kasi isipin nila, bibigyan sila ng 300 million para pumirma lang. Oh. Pipirma yun. Pipirma yun kasi isip na pati 300 million na to eh. Oh. At marami naman tayo. Oh. Mga 200 tayo ka-congressman. Pirma tayo. Diba? Kasi pagdating sa lugar naman nila, eleksyon, yung pera na nakuha nila, ipamudmudin nila yun sa lugar nila. Kaya papirma talaga yun sila. Kahit pa sabihin na masisira dahil mag-eleksyon, walang pipirma, hindi. Hindi yun. Hindi mo masabi yun kasi yung mga mukhang pira yan. Oh, 300 million.
Laki ng kita na yan. Isang term na yan. Sige nga. Oh. Kasi isipin nila, pag makaupo si Inday Sara, wala nang korupsyon eh. Maniwala ba kaya sa sinasabi ko? Wala nang korupsyon, mayroon man, pero hindi ganyan kalaki. Kaya yung offer sa kanila na 300 million para lang pumirma sa impeachment, kukunin ng mga buhayang congressman, kukunin nila yan. Pipirma lang sa impeachment. Kasi pag makaupo itong mga Duterte na to, si Inday Sara, wala, mahigpit ang korupsyon dyan. Hindi talaga kagaya ngayon na daan-daang milyon ang kanila nagkukurap sa panahon ni Marcos. Ay pagdating ng panahon ni Duterte, wala na. Wala nang ganyang kalaki. Kaya pipirma na mga yan. Pipirma yan. Pipirma. Sabagay, ang mga tao Pilipino naman, matalino, may isip din. Kung ipamudbud nila sa lugar nila yung pirang nakurakot nila, kahit ako, bigyan mo ko pira, sige. Pero pagbuto ko, hindi ikaw. Kasi alam ko yung pira, ninakaw mo rin ito eh, diba? Tingnan mo si Dan Fernandez, ng election dito sa amin. Talo. Kasi kitang-kita nung nasa serbisyo pa siya, nung nasa congressman pa siya, doon sa kongreso eh. Halata eh. Hindi na alam sa Partido Laguna, solid ang mga Duterte dito. Talo siya. Pati anak niya, parehas sila laglag, shoot sa banga, shoot sa timba. Diba? Balita ko may ganyang pira. Di pira lang gano'n. Sana mga Pilipino, lahat gano'n ang ating gagawin. Pag inabutan ka ng 10,000 isa, tanggapin nyo. Dahil yung pira na yan, pira natin yan. Kinuha nila yan. Sa pamagitan ng impeachment. Kunin nyo ang pira at hindi nyo sila iboto. Iboto nyo ang totoo na nagmalasakit para sa ating bansa. Yun ang advice ko sa inyo. Kahit ilang libo pa ibigay sa inyo, kunin nyo. Pasahin nyo sila. Sige, kumbala, sa amin, marami akong tao sa amin. Marami akong supporters. Kaya, akong bala sa inyo. Pasahin nyo rin sila. Kasi pag sila nanalo, wala yan. Puro yung paasa-asa. Sige, 10,000. Kunin mo. Ang ibuto mo, ang mga party list, ang ibuto mo, hindi sila. Ang ibuto mo, yung Juan Monte party list. Yun. Mga followers ko pala, yung Juan Monte, huwag yung kalimutan na ibuboto nyo yun. Magaling yun, matibay yun. Hindi yun involved sa korupsyon. Matino yun. One party list tayo sa pagdating ng eleksyon. Yun lang ang aking sa inyo. One party list, one Monte, one party list. One Monte pala, one Monte party list. One Monte tayo one Monte. Huwag niyong kalimutan yan, mga followers ko. Sige, pasok. German! Ay, ano lang tayo hanggang 30 minutes lang tayo. Tapos na yung vlog ko kaya yun lang po ang aking sa inyo. Advice sa mga lahat na butante. Juan Monte, party list. Iboboto nyo matibay yan. Walang involved na korupsyon yan. Para sa inyo, abang ng Pilipino. Magaling ang pamilya. Dahil Kolo! May prinsipyo! Pinakagaling ulo. Kahit sila Dahil mo na yung sarap! Dahil Pino! Pinakagaling ulo ang Pilipino o ang Pilipinas. Thank you.
Yes. So, inside na ay doesn't just din ha. Ano ito ba? Kay reaction ko. Kuhaan na ako ang tingin. Kakulba. Ha? Mga palit-ulit yan sa? So, so. Nadalaw kami na kasi ka naman ang pugas ko. Bilihan ng alas ko. Kaya ano, Ilang PBP. Mawala sa Pilipinas. Kung tumigil ko ng kuwamba na naugan yung law ang mga bata, walay klase, para nilagumay malayo daw sa akuha. So, yun ang susunod ko sa replace, believe it or not. Kung yan ito sa replace, na ay pakusga na yung syagit. Ano ka na, ingon siya sa kuwama. Sulayan ka na, kung kinsay mas gusto sa ato ang duha mo syagit. So, may apel, may pagkawa na ito siya, i-sort out na, nagkaringkuran na kagahapon, niya ako, reaction na o, nawala ako ang pinong. Ay, sorry ma'am! Sorry. So, sumali kami doon sa, palakasan ng sigaw. Tapos na yung anak ko, nag-sort out na ako. Kahapon, nag-sort out na siya. Nilagnat na, tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. At tapos ng mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit ay nandyan pa rin kayo at sa inyong oras, walang isa dito ang binayaran para pumunta. Yes! Wala! Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos, ay nandito pa rin kayo. Yes. Tapos sumipaw ng tulong. Tapos, iba, nagpalit ng layoff. Nag-call in sick. Nag-absent! Nag-absent! Pwede ba na yun? Pwede! Pwede! Bawal video picture. Diba? Sayang, hindi talaga, magaling talaga. Bagay na bagay talaga siyang maging sunod na Pangulo. Kaya lang, marami kasi ang haharang dyan. Hadlangan talaga yan. Hindi talaga paupuin yan ng pagkapangulo yan. Tandaan nyo yan. Walang Sara Duterte na uupo sa 2028. Wala. Wala talaga. Kasi yung pera na ninakaw nila, no? Doon nila gagamitin kasi yun. Bayaran lahat-lahat yan para hindi lang makatakbo si Inday Sara pagkapangulo. Magaling. Alam mo si President Bongbong Marcos, no? Magaling yan. Magaling na presidente yan. Matibay yan. Matibay lang siya sa korupsyon. Yan siya magaling. Wala man siyang ginawa ngayon. Wala, kahit isang poste, walang tinayo yan taong yan. Puro lang korap ang ginawa niya. Puro nakaw lang sa taong bayan. Mga pera natin. Kahit anong rally-rally nyo dyan, walang mangyayari. Hanggat hindi bumaliktad ang mga sandataang lakas ng Pilipinas, nanatiling presidente pa rin si Bongbong Marcos. Kahit pa mag-iyak-iyak pa kayo sa EDSA dyan, mag-rally-rally pa kayo dyan, walang Marcos na bababa sa pwesto. Hanggat hawak niya ang AAP at saka ang PNP. No? At malabo din na babaliktad ang AAP at PNP. Ha? Kasi ang alam mo si General Browner na ang pangalan niya nasa master list sa
flood control, korupsyon, na doon kasama, pati si Torre, pati yung dating hippie ng PNP, Chief of Police, di ba? Kung totoo man sakali yun, na involved din sila sa mga ghost project, ang iipin na 15 billion, kung totoo man yun, kaya malabo talaga na babaliktad si Browner na kakampi sa mga taong bayan. Hindi yun. Hindi yun mangyari. Hindi mangyari talaga. Malabo pa sa sabaw sa pusit yun na babaliktad. Pero kung si Browner ay walang involved na korupsyon, nung unang rally pala ng iglesia, baka si General Browner bumaliktad na yun. Doon pa lang si Marcos baba na yun. Noong nang rally-rally pa lang, ang daming tao, million din yun na. Di ba? Doon pa lang babaliktad na kung hindi siya involved sa korupsyon. Ay involved siya, kasama siya sa korupsyon Wala mo kung sinabi korupsyon kasi, ang ano ko lang kasi, andun sa listahan siya. Sa 52 personnel, andun siya kasama. Clara Petulpo, andun lahat. Si Terlianes, si Dilima, andun sila, yung Tibiros, andun sila, listahan. Nung dating hippie ng pulis, kaya malabo talaga. Kahit anong rally nyo dyan, hanggat ang sanataang lakas, hindi yan bumaliktad, hindi yan bumitaw kay Marcos, hindi yan si Marcos bababa. Sila pa rin, hanggang 2028 yan, sila pa rin yan. Di ba? Tibay. Wala na haluan ng korupsyon yung ano natin yung chief of staff ng Malacanang haluan ng korupsyon kaya wala doon sa kampi. Puta, kung 15 billion ghost project, puta, kahit ilang taon ka pa dyan sa pagka-general mo, hindi mo kayang kunin yan. 1 billion nga, malabo. Ay, 15 billion. Hindi ko kulam ka. Hati-hati sila doon mga general. Hati-hati sila, akin doon 10 billion, sa'yo yung 5 billion, magkati-hatian nyo, ganun yun. Kaya malabo talaga. Ang mga general, hawak ni Marcos yan. Kayo mga nasa mga mababang laylayan, yung mga maliliit na mga militar, mga kapulisan, yung mga enlisted personnel, Maka-Duterte yan. Solid yan mga yan. Solid yan. Maka-Duterte talaga yan. Kahit yung mga kapulisan, yung mga ordinaryo mga kapulisan. Maka-Duterte yung mga yan. Duterte yan. Tahimik lang sila kasi wala kasi silang magawa. Kasi pag inorderan ka ng mga amo nyo, mga hippie nyo, siyempre sundin mo. Kasi trabaho kasi pag ayaw mo sumunod, bukas mo kalawa, baka wala ka na trabaho. Tangkal ka sa serbisyo mo. Kaya wala, sunod-sunuran sila. Kahit masama ang kanilang kalooban, wala, trabaho nila yan. Dapat nilang sundin. Kaya wala talaga. Kaya walang Marcos na bababa sa pwesto hanggat hindi magbitiw ang mga general dyan sa kay Marcos. Hindi bumaliktad. Walang Marcos. Kaya salamat. Dito na lang. Matatapos na yung aking vlog. Sana meron kayong natutunan sa akin. Basta tandaan nyo, walang Sara talagang uupo sa 2028. Wala talaga. Itaga nyo yan sa bato. Wala talaga. Nakita ko yan sa bulang kristal ko. Marcolita, 70-30, pwede siya. Pag i-endorse siya ni Inday Sara. Pero para sa akin, si Marcolita na lang kasi may edad na may edad na siya samantalahin na niya. Tapos, pag upo ni Marcolita, doon na papasok ang mga Duterte. Doon na panghawakan ng mga Duterte. Doon na si Inday tatakbo ng presidente kasi linisin ni Marcolita yan. Bigyan ng pardon yan kung sakali makulong si Sara o makasuhan. Kaya linisin yan. Kaya, pwede na si Marcolita kung ma-impeach man si Inday Sara. Kayang yan. Kung si Marcolita pa, kayang gawin Bindalo. Bindalo! Ang Boyeng Remulla. Bindalo, yun ang ating ombudsman ngayon, si Boyeng Remulla. Kaya salamat sa panood nyo, pagsubaybay nyo. Kaya palagi nyong inotify ang aking YouTube channel at sa FB page ko rin. Palagi nyo i-share at i-like. At huwag nyong kalimutan, pagpindot
para palagi niyong manonotify yung aking mga palabas sa YouTube. Subaybayan niyo palagi ang aking papalabas sa inyo. Maganda pa sa sunod kong mga kabanata. Kaya maraming salamat sa inyo. Merry Christmas and a Happy New Year. Kaya salamat sa inyo ha. Magpaalam na ako.